Samantala, hindi pa rin kampante ang mga residente sa Marikina City. Sa gitna po yan ang pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River. Ito'y dahil sa dalawang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges live. Ryan. Dominic, patuloy nga yung pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River. Katunayan, bago magtanghali ngayong araw, ay nasa 14.5 meters na lamang yung level dyan sa Marikina River. Maghapon nang halos maganda ang panahon dito sa Marikina, pero hindi pa rin nagpapakakampante yung ilang mga residente na nakatira sa low-lying areas. Katunayan, hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin yung ilan sa kanila dito sa iba't ibang evacuation center ng lungsod. Hindi kasi sila nagpapakampante dahil sa posibleng malakas na ulan naman na dulot ng dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balik normal na ang level ng Marikina River simula kagabi. Nasa 14.9 meters na lang kasi ang level ng tubig sa Marikina. Pero ang ilang residente mula sa Barangay Malanday hindi pa nagpapakakampante lalo pat may dalawang bagyo sa loob ng PAR. Si Nanay Lolita magtitiis daw muna ng ilang gabi sa evacuation center para matiyak lang ang kaligtasan niya at ng kanyang buong pamilya. Takot si Nanay Lolita na maranasan muli ang trauma at takot na kanilang inabot nung nanalasa ang bagyong Undoy. Ang kanila kasing bahay nasa paanan lang mismo ng ilog. Nanginginig ako nung nag-undoy, nung wala pa kami sa... Pagka maan na yung tubig sa karsada pa lang, nanginginig na po ako. Tapos yung ibang gamit namin, nakikilagay kami sa ibang bahay na may mataas. Kaligtasan din ng kanyang buong pamilya ang iniisip ni Cheryl kung kaya't di muna sila uuwi sa kanilang bahay. Mahirap daw kasi ang biglaang paglikas kung sakaling muling tumaas ang tubig baha dahil may 6 na taong gulang siyang anak. Bukod dito ay wala pa rin daw kuryente at tubig sa kanilang bahay. Parang panigurado na lang kasi mahirap baka mamaya matrap or kung ano. Ang gamit ika nga mapapalitan pero syempre ang buhay hindi na pwede pag mawala. Pero kung si Nanay Lolita at Cheryl mananatili muna sa evacuation center, si Gina nakaipon na daw ng lakas ng loob para umuwi. Hindi daw kasi maayos na nakakapagpahinga sa evacuation center ang kanyang 3 taong gulang na anak. Medyo po, yung CR po kasi, yung parang minsan wala pong tubig, mahirap pong kumilos. Babalik na lang po in case o andyan na po yung tubig sa labas. Ayon sa Marikina CDRRMO, bagamat normal na ang level sa Marikina River, hindi pa rin daw nila hinihimok na bumalik sa kanilang mga bahay ang mga bakwit. Batay daw kasi sa pagtaya ng Pag-asa, maraming ulan pa rin ang dala ng bagyong Dante at Emong na maaring sabayan pa ng habagat. Dominic, bago tayo umere ay bumuhos na yung ulan dito sa Marikina City. At batay nga sa pagtaya ng CDRRMO ng Marikina mula doon sa halos 25,000 individual na nilikas dahil nga doon sa pagbaha dulot ng habagat ay nasa mahigit 3,000 na lamang yung nananatili ngayon sa iba't ibang evacuation center. Kabilang na itong ating kinaroroonan ngayon dito sa Malanday Elementary School. At ito yung ilang mga evacuation centers. Kung ikukumpara mo nung mga nakarang araw, mas maluwag na sila dito ngayon dahil yung iba nga ay nagsipagbalikan na sa kanilang mga bahay. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan, Dominic, na sapat pa yung kanilang supply, partikular na yung relief goods, family food packs at iba pang pangailangan ng mga bakwit hanggang sa mga susunod na araw kung sakasakali mang madagdagan pa itong mga bakwit dahil nga doon sa inasahan na epekto ng dalawang bagyo. Dominic. Ryan, batay sa pre-disaster risk assessment ng Marikina disaster officials, ano-ano yung mga worst case scenarios na pinaghahandaan nila sakali nga na lumakas pa itong bagyo at paigtingin pa itong hanging habagat dyan sa Marikina, Ryan? Well, tama ka dyan, Dominic. Nakatutok ngayon yung City Disaster Risk Reduction and Management Council doon sa posibleng buhos ng ulan na posibleng dala nga nitong nagdaang bagyo. Kasi kung ating maalala, Dominic, nitong nagdaang habagat, halos 103 millimeters na ulan yung dala ng habagat. Katumbas siya ng halos 1 buwan na buhos ng ulan. Pero malaking bagay daw, Dominic, yung patuloy na sinasagawang dredging ngayon dito sa Marikina River. Kung kaya't hindi ganun, kahit mataas na yung tubig sa Marikina River, hindi naman ganun kataas yung tubig sa mga komunidad, sa mga bahay, dahil nga lumuwag
at tumaas yung carrying capacity ng ilog. At sa ngayon nga, isa nga sa direktiba ng lokal na pamahalaan, no, sa pamamagitan ni Mayor Maan Chodoro, ang tuloy-tuloy na paglilinis sa ilog, maging doon sa kanilang mga drainage, mga emburnal, para kahit tuloy-tuloy yung pagbubuhos ng ulan dito, ay hindi ganun kataas yung magiging baha sa nasa 11 barangay na madalas binabaha dito sa Marikina. Dominic. Ryan, mas dumoble ba o naging agresibo ang Marikina City Government doon sa kanilang risk communication strategy para nga mabigyang babala itong mga residente ng Marikina, Ryan? Yes, tama ka dyan, Dominic, dahil sabi nila, at pag ganitong may kalamidad, dapat mabilis yung pagtugon. Kung kaya't naka-alerto ngayon, yung CDRRMO, katunayan nandun tayo kanina, Dominic, at bagamat kalmado yung Marikina River, nagsimula ng magsiuwian yung ilang mga residente, naka-alerto pa rin sila doon at tuloy-tuloy yung pagtanggap ng tawag mula doon sa mga residente na posibleng mangangailangan ng tulong kung sakasakaling kailanganin para mabilis yung kanilang pagtugon. Dominic. Alright, maraming salamat, Ryan Lasigas.